Yan, welcome na naman sa ating bagong video. Ako si Gino and I'm your metalhead nerd. I'm a metalhead and also proud to be a nerd. Anyway, siguro nagtataka kayo, bigla akong napashoot ng video. It's because it's finally here. May dumating akong package. Yay! Sabay-sabay natin i-unbox. Kung meron kayong mga parcel, gusto ko lang maging aware kayo lahat. Ako binubura ko yung mga info na yan. Yung address, names, yan. Kasi magagamit natin yan. Pwedeng yung info na yan ay magamit sa kung saan-saan. So, yan. I'm really excited about this parcel. In case you're wondering kung ano to, buksan na natin. Again, kids, kung gagamit kayo ng mga sharp objects, kung may nanonood na kids dito, humingi ng tulong kay mommy and daddy para safe. And be careful. Easy. Yeah. And the other side. And syempre gitna din. Wait. I'll do this off cam. Come on. Yep. Yeah. Oh, naka-brown box yung brown box. Ang galing. Yeah. So, ayan. Ang first box niya. Siyempre, bubuksan din natin ito. Sabay natin tingnan. Come here. Oh. Oh. Shinkocho Seiho Ultramantiga Star of Ultra Edition na lumabas sa series na Ultramantiga episode 49, I think. So, yun yung nag-meet sila ni Ultraman ni Hayata. And just in case you're wondering kung anong pinagkaiba nito sa unang release, ang 4 na release na yata ng Ultramantiga multi-type to. So, ayun. Itong Ultrastar na to, itong Ultraman na to ay ang pinagkaiba nila sa original ay ang suit actor nito ay si Koji Nakamura, which means mas beefy siya kaysa dun sa isang suit actor na ang pangalan ng isang suit actor ay si Shunsuke Gondo. Kumbaga, mas sexy siya. Hindi naman mas sexy. Mas beefy si itong version na to ng multi-type. So,
Yun, buksan na rin natin. Unbox natin. Siyempre dapat on cam. There. Yan ang kanyang laman. There. Bawasan natin ang I don't know if you can see it properly, pero dahil sa ilaw, too much reflection. There. Alisin natin. So, upon dumating sa akin to, nanood muna ako ng ibang mga review. So, ayan siya. Kasama ang kanyang mga kung ano-anong balot. Actually, upon watching the review, di ko muna alisin yung mga naka-ano sa kanya. Upon watching the review, may mga reklamo yung hindi naman reklamo, may defect na nakita yung mga collectors, kapwa ko collectors dito sa item na to, in which lumabas din naman sa akin ang error nito ay baligtad ang pagkakakabit ng shoulders. See, kung makikita nyo, dapat itong fold na to ay dapat nasa harap. So, sa akin lumabas din yon. Kung makikita nyo, kumpara natin dito sa power type, andito yung crease nya. See, yung tupi na yan. Dapat yung crease na yan ay nandito sa harap. Hindi kagaya nito. Wala. Nandito siya sa likod. So, yun. Kung makikita nyo, pareho sila ng katawan ni power type kasi power type ay si Koji Nakamura din ang suit actor. Mamaya i-compare natin sila doon sa unang labas ng multi-type. Sa ngayon, tanggalin muna natin oh, look at that. Meron siyang ano tawag dito? Parang butterfly joint. See? Then yan. Elbow, double jointed. Wrist. Up. Down. I'm loving this. So, tatabi ko siya sa power type and try ko muna silang i-post. Siyempre, anyway, yung mga kasama niyang effect items ay nasa likod as usual. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 right hands and 6 left hands. 6 right hands and 7 left hands.
Hindi, 7 nga. Kasi yung thumbs up niya ay right hand. Ayan, makikita nyo. And Seperion Posen effect. And siguro subukan kong ayusin to kasi kung itatawag ko pa to sa Tamashii, unang-una hindi ko naman to sa Tamashii web in order, sa Shopee ko to in order, and to ilang months din. Ano pa yung kung hindi ko sure kung papalitan ng Tamashii yun, try ko na lang din siguro ayusin sa bukod na video. So ngayon, pagtatabihin ko muna yung dalawang tiga. Yeah. In case you're wondering kung ano talagang itsura ni Koji Nakamura, lumabas si Koji Nakamura sa isang episode ng Ultraman Decker. I think episode 9 siya yung alien doon na si Grace, yung parang wrestler na alien. Nakikita niyo yung katawan talaga ni Nakamura doon, yung persona niya sa totoong buhay. Siyempre hindi sa totoong buhay. What I mean is yung pagkatao niya parang ganon. So mamaya siguro magsushoot ako ng tatry kong ayusin po si Tiga pag ibabaliktarin ko yung shoulder niya kasi nga yung error. So ayan nga, it's a matter of balancing. So hindi pa tayo sa comparison. See, it's basically parang yung recolored lang na version ng power type. Parang ginagayan lang into multi. Pero parang mas malaki pa rin talaga yung katawan ni power type. Siyempre, power nga siya. So, yun. Hindi pa tayo sa comparison. So, eto siya. Ito ang nasa kanan ay si Koji Nakamura Tiga, also known as Ultra Star Edition, at yung nasa kaliwa ay yung first release ng Ultraman Tiga na Shinkocho Seiho. Kung makikita nyo yung kulay niya, medyo mas prone talaga siya sa discoloration. Kesa dito. Saka mas loose yung kanyang armor. And for our next comparison, ito siya kasama si Ultraman Hayata sa episode na Star of Ultra, episode 49 ng Ultraman Tiga. Ito ay Shinkocho Seiho na Ultraman. And next comparison natin, ito naman siya kasama si Ultraman Trigger, next generation Tiga. So basically, siya yung nagmana ng powers ni Tiga. Although sa storyline niya, ay ibang universe yan.
Pero meron episode na nagsama sila sa isang laban. Sa isang episode. And next comparison, ito yung counterpart niya sa Ultra Act-Line na mas matangkad. Although, mas maganda yung details ng siyempre, Shinko Choseiho line. And then, siyempre, hindi natin pwedeng tapusin tong episode na to nang hindi nire-remake yung ending ng Star of Ultra episode. Yung scene. Yan. Basically, sa ganyang scene natapos yung episode ng Ultra Star. So, and then, after nyan, yun na, nag-alisan na sila, and then, yun, roll credits. So, ayun, dito ko na siguro tatapusin ang ating new toy episode. Tandaan, if you like the figure, go buy it. It's still the kid in you, but with adult money. So that's it. Thank you. Till our next video. Good night.